Inilabas na ng SBP ang kanilang 30-man pool para sa nalalapit na 2026 Asian Games mga idol. Pero bago tayo magsimula, gusto ko lang linawin na hindi muna natin pag-uusapan ang FIBA Basketball World Cup qualifiers na gaganapin dito sa Manila. Sa katapusan na iyon, hanggang ngayon kasi ay wala pang inilalabas na opisyal na lineup ang SBP para sa tournament na iyon at malaki ang posibilidad na ang mga regular Gilas mainstays naman ang maglalaro ron I think. Kaya sa video na ito, ang focus lang natin ay ang Asian Games roster dahil ibang usapan ang eligibility rito kumpara sa FIBA. Isa rin sa pinakamalaking factors na dapat nating isaalang-alang ay ang sitwasyon ng ating mga players na naglalaro sa Japan B-League. Dahil kasabay ng Asian Games ang preseason at training camp ng kanilang mga mother teams, inaasahang mahihirapan silang makakuha ng clearance para makapaglaro sa Gilas. Kaya para sa video na ito mga idol, i-assume muna natin na wala sina Kai Soto, Mike Phillips, Quinton Melora Brown, Dwight Ramos, AJ Edu at Jamie Malonzo. Kung sakaling magkaroon ng pagbabago sa sitwasyon nila, ibang usapan yan mga idol. Pero sa ngayon, pag-usapan natin kung sino ang dapat bumuo sa Final 12 kung hindi sila available. Pero ito nga po ang 30-man lineup: Kai Soto, Ange Kwame, Junmar Fajardo, Quinton Melora Brown, AJ Edu, Benny Boatwright, Brandon Bates, Mike Phillips, Brandon Ganuelas Roser, Troy Rosario, Justin Baltazar, Justin Arana, Justin Brownlee, Jamie Malonzo, Zave Lucero, Calvin Oftana, Jason Perkins, Kaylan Chongson, Dwight Ramos, Don Troliano, Chris Newsome, Jordan Heading, Cedric Bearfield, CJ Perez, Robert Bolick, Adrian Nocum, Scotty Thompson, Juan Gomez Deliano, Jeric Ahanmisi, at si RJ Abarientos. Kung ako ang tatanungin, apat ang pipiliin ko pong guards. Ang una ay si Cedric Bearfield na sa tingin ko ay ang isa sa pinaka-exciting na pangalan sa buong pool. Hindi man siya eligible para sa FIBA competitions para sa Gilas, eligible naman siya sa Asian Games. Kaya magandang pagkakataon ito para maipakita niya ang kanyang talento sa national team. Pa-experience siya sa NBA G League, kaya niyang gumawa ng sariling tira at mayroon siyang size na hindi natin madalas makita sa local guards natin. Kasama syempre si Jordan Heading, isa sa pinakamahuhusay na shooters na mayroon tayo ngayon. Napakahalaga ng kanyang shooting lalo na laban sa mga zone defense na madalas gamitin ng mga Asian teams. Yun ay kung available siya. Isasama ko na rin po si Robert Bolick dahil isa pa rin siya sa pinakamahuhusay na offensive creators ng Pilipinas. At syempre, hindi mawawala si CJ Perez na kayang baguhin ang momentum ng laro sa pamamagitan ng kanyang bilis, depensa, pati transition offense. Yan ay kung available din siya kasi injured yan ngayon eh. Sa wing position naman pipiliin ko sina Justin Brownlee, Zave Lucero, Kaylan Chongson at Calvin Oftana. Automatic na para sa akin si Brownlee dahil ilang beses na niyang napatunayan ang kanyang halaga sa Gilas. Kahit tumatanda na siya, isa pa rin siya sa pinaka-importanteng players ng national team. Gusto ko rin po si Zave Lucero dahil isa rin siyang player na eligible sa Asian Games ngunit hindi sa FIBA. Mahaba siya, athletic, versatile sa depensa at kayang bantayan ng iba't ibang posisyon. Pwedeng mag-4 rin yan sa atin. Isasama ko na rin po si Kaylan Chongson dahil isa siyang solid two-way forward na hindi kailangang maraming tira para maging epektibo. At si Calvin Oftana na rin, gusto ko siyang makita muli sa Gilas dahil pamilyar siya sa sistema ni Coach Tim Cone at malaking tulong ang kanyang shooting at size for the position. Again, kung available siya at medyo injured din kasi siya eh. Pagdating naman sa big men, pipiliin ko sina Benny Boatwright, Ange Kwame, Brandon Bates at Junmar Fajardo. Kung matatapos po ang naturalization process ni Boatwright bago ang Asian Games, automatic siyang kasama sa lineup ko. Stretch big man siya na kayang maglaro sa loob at labas at malaking tulong ang kanyang shooting syempre. Kasama rin po si Ange Kwame dahil napakalaki ng contribution niya sa Gilas sa mga nakaraang taon bilang rim protector at rebounder. Yun nga rin po ay kung available siya dahil hindi nga rin siya makakapaglaro para sa SGA eh. Hindi rin mawawala si Junmar Fajardo dahil kahit veterano na siya, napakahalaga pa rin ng kanyang laki, experience at basketball IQ. At ang medyo magiging controversial kong pick ay si Brandon Bates. Maraming maaaring hindi sumang-ayon dito pero sa tingin ko ay kailangan pa rin ng Gilas ng isa pang malaking katawan na kayang makipagsabayan sa physicality ng ibang Asian teams. 6'9 din niyang si Bates eh. Dagdag pa rito, eligible rin siya sa Asian Games ngayon at hindi rin po sa FIBA. Kung mapapansin po ninyo, ang naging pangunahing basehan ko sa pagpili ng lineup ay size at versatility. Alam naman natin na sa international basketball, malaking bagay ang haba at laki ng lineup. Kaya hanggat maaari, gusto kong magkaroon ng sapat na size sa bawat posisyon habang hindi isinasakripisyo ang shooting at depensa.
Kung available rin po sa iisang lineup ang ating mga naturalized players, bakit hindi natin sulitin ang pagkakataon, di ba? Napakalaking advantage yon laban sa ibang bansa. Sa tingin ko rin mga idol, magandang pagkakataon ang Asian Games para mabigyan ng malaking role ang mga players na hindi natin madalas makita sa FIBA competitions. Maaring itong magsilbing audition para sa future ng Gilas at mas mapalalim pa ang player pool natin sa mga susunod na taon. Syempre, iba pa rin ang magiging pananaw ni Coach Tim dahil kilala natin siyang nagbibigay ng malaking halaga sa chemistry at familiarity sa kanyang sistema. Pero bilang fans, masaya rin naman pag-usapan kung sino ang dapat mapasok sa Final 12. Kayo ba mga idol? Kung kayo ang papipiliin at wala nga ang ating mga Japan-based players, sino ang bubuo sa inyong mga Final 12? May tatanggalin ba kayo sa lineup ko? May iba ba kayong gustong isama? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.